Kabanata 1096. Anong mga kondisyon ang mayroon ka? Habang nakatingin kay Wang Zhao, nagtanong si Zephyr sa malalim na boses. Kung maisusuko lang ng Wang Zhao ang Flood Dragon Pool ng walang kabuluhan, isa itong malaking panlilinlang. Napakasimple lang, bitawan mo ako. Wang Zhao, pinapahirapan mo ba kami? Bago pa makapagsalita si Zephyr Khan, malamig na sinabi ng Nine Netherbird sa isang tabi. Ang malademonyong mga mata ng kabilang panig ay kumislap ng kamanghamanghang liwanag, na nagpapakita na ang Nine Netherbird ay halatang labis na hindi masaya sa oras na ito. Nang ikaw ay tinatakan ng matandang bastard, ang paraan ng paggamit niya nito ay ibang-iba sa akin. Nakabalot ka sa Dragon Tamang Chain of the Nine Heavens, na naglalaman ng mga asensya ng matandang magnanakaw. Kung hinawakan ng lalaking ito ang Dragon Tamang Chain of the Nine Heavens, natatakot ako na mararamdaman ito agad ng matandang B*** na ito. Madali lang para sa matandang magnanakaw na patayin siya. Sa paliwanag ng Nine Netherbird, sa wakas ay naunawaan ni Zephyr. Habang nakatingin siya sa dragang baha, gaya ng inaasahan niya, malabo niyang nakita ang mga di nakikitang cade nang nakapulupot dito. Kung hindi gagalaw ang Wang Zhao, tiyak na hindi gagana ang mga cade nang ito. Gayunpaman, hanggat kahit kaunting galaw lang ang ginagawa ng Wang Zhao, agad itong lilito. Ang kadena ay nahahati sa 9 na kadena, na ang bawat isa ay kasing kapal ng katawan ng isang ordinaryong tao. May mga makakapal na ron na nakaukit sa mga ito, at mayroong isang mahinang hugis dragon na liwanag na gumagala sa paligid. Sa mas malapitang pagtingin, malinaw na maraming mababanggas na anino ng dragon ang gumagala. Ang mga anino ng dragon na ito ay naglalabas ng masakit na aura. Malinaw na ang mga cade ng ito ay hindi simple. Syempre alam ko yan. Tumanggo si Wang Zhao at saka sinabing. Dahil sa lakas ng lalaking ito, hindi pa kasama ang asensya ng magnanakaw, kahit isang tingin lang niya ay agad na madudurog ang lalaki. Pero ang masasabi ko lang ay hanggat may sapat na lakas ang lalaking ito, tutulungan niya akong makaalis dito. Ang kahilingang ito ay hindi labis. Ipapangako ko. Walang dahilan si Zephyr para humingi ng ibang focus. Sige. Kung ganoon, pwede ka nang pumasok sa lugar na ito. Gayunpaman, kailangan kong sabihin sa iyo ng malinaw na kahit wala ng gaanong enerhiyang natitira sa Flood Dragon Pool, mayroon pa ring malaking puwang sa pagitan ng mga katawan ng iyong mga human martial artist. Kung aksidente kang mamatay sa loob, huwag mo akong sisihin. Mahinang sabi ni Wang Zhao. Kung mamamatay ako, natatakot akong walang makakatulong sa iyo. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Swoosh! Habang lumiwanag ang kanyang anyo, lumitaw si Zephyr sa labas ng pool. Mas lalong lumakas ang nakakatakot na aura na inilalabas nito. Matapos sumabog ang mga bula isa-isa, naglabas ang mga ito ng nabubulok na espiritu. Habang dumadaloy ang espiritu, malinaw na naramdaman ni Zephyr kung gaano kagulat ang mga pagbabago-bago na nakapaloob sa espiritu. Emph! Humajijek si Zephyr sa mahinang boses at walang pag-aalinlangang sumugod. Medyo alam din ni Zephyr ang kapangyarihan ng tubig sa lawa ng mga dragang baha. Total, may malaking agwat sa pagitan ng mga tao at mga dragang baha. Gayunpaman, tiwala si Zephyr na kahit hindi ang kanyang pisikal na katawan ang pinakamalakas sa mundo, mas malakas ito kaysa sa isang ordinaryong tao, lalo na noong nagsanay siya sa sinaunang paraang Draconico, na siyang dahilan kung bakit mas malakas ang pisikal na katawan ni Zephyr kaysa sa isang martial artist na nasa parehong antas. Sa makatuwid, gaano man kakilakilabot ang enerhiya sa Flood Dragon Pool, dapat niya itong makayanan. Kabanata 1097. Crash! Isang mahina at malalim na tunog ng umaagos na tubig ang lumitaw. Direktang nakadikit ang katawan ni Zephyr Khan dito. Gurgle-gurgle. Kotek crack. Pagpasok ni Zephyr nagsimulang kumulo ang buong lawa ng mga dragang baha. Tila buhay ang tubig sa lawa. Nang maramdaman nito ang pagpasok ni Zephyr, agad itong naglabas ng isang kamanghamanghang aura. Boom! Sandaling nagsimulang umapaw ng mabilis ang tubig sa buong swimming pool. Sizzle-sizzle. Matapos makapasok si Zephyr sa pool, bukod sa paggulong sa tubig, mayroon pang mas nakakakilabot na mga tunog ng pagkapunit at kalawang na naririnig sa paligid. Emph!
Kahit na handa na si Zephyr, tinamaan pa rin siya ng enerhiyang inilabas mula sa Flood Dragon Pool nang pumasok siya rito. Isang hindi maipaliwanag na sakit ang nagpakawala sa kanya ng isang mahinang ungol. Minaliit pa rin niya ang tindi ng enerhiya sa pool. Sa Flood Dragon Pool, ang bawat butil ng tubig ay tila naglalaman ng isang hindi maisip na marahas na puwersa at agad na pumasok sa katawan ni Zephyr. At lumitaw din ang nagbabagang sakit. Hindi lang iyon, ang enerhiya ay hindi lamang marahas kundi bulok din. Kahit malakas ang katawan ni Zephyr, ito ay agad na magkakapira-piraso. Paano ka nakakasiguro na matutulungan ka ng lalaking ito? Habang nakatingin kay Zephyr na nahulog sa lawa ng dragang baha, ang Nine Netherbird na nakatayo sa labas ay tumingin sa dragang baha at sinabi sa mahinang boses. Hindi naman sa naniniwala ako, kundi sinasabi sa akin ng intuition ko na ang maliit na batang nasa tabi niya ay hindi isang simpleng bagay. Ang malademonyo na mga mata ni Wang Zhao ay kumikinang sa misteryosong karelagan habang nagsasalita ito. Saan nga ba nanggaling ang lalaking yan? Habang iniisip ang Meatbun, hindi napigilan ng Nine Netherbird na magtanong muli ng may kuryosidad. Marahil nga ito na nga. Gayunpaman, hindi pa ako sigurado. Dapat mong malaman kung kailan darating ang oras. Naglalaro ka ng mga panlilinlang. Halatang kinasusuklaman ng Nine Netherbird ang sagot ng lalaking ito. Hindi ko inaasahan na nandito ka pa pala hanggang ngayon. Napakawalang awa talaga ng matandang Angus na yun sa nangyari noon. Pero, napakalupit ng ginawa mo. Sinunog mo ang paborito niyang lahi at dinalisay mo pa ang kaluluwa niya. Nang sabihin nito ito, may mahinang buntong hininga pa rin sa tono ni Wang Zhao. Nararapat lang sa kanya ang mamatay. Kung hindi lang dahil sa taong iyon. Boom! Nang magsasalita na sana ang Nine Netherbird, isang malaking sinag ng Diyos ang biglang lumabas mula sa Flood Dragon Pool. Boom! Mabilis na nag-ebolusyon ang mga sinag ng enerhiya sa lawa ng mga dragon. Agad itong tumalon papunta sa kailaliman ng pool. Doon, isang figure ang malabong umuunlad. Nakakagulat na pagsipsip ng lakas. Ang batang ito ay naghahanap lamang ng kamatayan. Kailangan natin siyang ilabas. Ang nakakatakot na enerhiyang ito ay sapat na para sumabog ang kanyang katawan. Nang makita ang pagbabago sa baha ng Dragon Pond, biglang nagpakita ng gulat ang mukha ni Wang Zhao, ngunit mabilis siyang nagpadala ng mensahe gamit ang boses. Ang tapang talaga ng lalaking ito. Kahit ang Nine Netherbird ay hindi mapigil ang magpalit ng tingin, ngunit hindi ito gumawa ng anumang tunog para pigilan siya. Ang tapang-tapang talaga ng batang to. Sa tingin ko, nag-isip muna siya bago niya ginawa yon. Bihira kang magkaroon ng ganito kataas na pagpapahalaga sa isang tao. Kumislap sa pagkamangha ang malademonyong mga mata ni Wang Zhao. Kabanata 1098. Sa kanyang impresyon, ang Nine Netherbird ay labis na mapagmataas at bihirang magkaroon ng ganitong kamangha-manghang pagsusuri sa isang tao. Malamig na sumangot ang Nine Netherbird at hindi na nagsalita pa. Sa oras na ito, natural na hindi alam ni Zephyr ang tungkol sa usapan sa pagitan ng dalawa. Sa oras na ito, hindi siya kasing tatag ng dalawa. Maraming daloy ng enerhiya ang patuloy na dumadaloy sa loob ng Flood Dragon Pool. Mayroong isang nakakagulat na mapanirang puwersa sa loob nito. Maging si Zephyr ay hindi maiwasang manginig dahil sa puwersa ng pagpunit. Kung ordinaryong tao lang iyon, matagal na sana siyang hinimatay, pero nagngingit-ngit pa rin ang mga ngipin ni Zephyr at nagpumilit. Sa oras na ito, sa pagpapatakbo ng sinaunang Draconic Way, malinaw niyang naramdaman na sa pamamagitan ng labis na tunay na enerhiya na umusbong mula sa sinaunang Draconic Way, ang marahas na enerhiya ay agad na napino pagkatapos masipsip. Bilang resulta, ang pinong enerhiya ay naging dalisay at pambihira. Kotek crack. Habang dumadagsa ang tunay na enerhiya, malinaw na naramdaman ni Zephyr na ang enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis na dumadaloy sa kanyang katawan. Kakaiba ang enerhiyang ito. Kasabay ng sirkulasyon ng tunay na enerhiya, mabilis nitong pinino ang bawat pulgada ng kanyang mga kalamnan. Sa bawat pag-ikot at pagpino nito, sapat na ito upang malinaw na pinino ang ilang bahagi ng katawan na ito. Ang mga enerhiyang ito ay may maliit na epekto sa pagpapanumbalik ng tunay na enerhiya ng isang tao. Gayunpaman,
Ang pagpipino ng bawat pulgada ng laman at buto ng isang tao ay umabot sa di mabilang na beses na mas malaki kaysa sa epekto ng isang ordinaryong bagay. Lihim na nagulat si Zephyr. Ang pagbabagong ito ay ikinagulat niya ng husto. Kung magpapatuloy ito ng matagal, maiisip niya na ang kanyang pisikal na katawan ay tiyak na aabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Gayunpaman, kahit na ito ay lubos na kapaki-pakinabang para sa pagpapabuti ng pisikal na katawan ng isang tao, palihim na napangiti si Zephyr Khan ng mapait sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, magiging mahirap para sa kanya na pinuhin ang ika-10 kaliskis ng dragon upang makamit ang epekto ng pagkakaisa ng 10. Sa wakas, habang parami ng paraming enerhiya ang nasisipsip, naramdaman ni Zephyr na ang masiglang kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagsimulang maging mas malinaw at mas malinaw. Matapos ang hindi matiis na pagkapunit at sakit ng mga ordinaryong tao, ang bawat pulgada ng kanyang mga kalamnan ay mabilis ding umunlad sa pool, at pagkatapos ay itinurok ang mga ito sa mga kalamnan, na nagpapagaling at nagpapalakas sa kanyang mga kalamnan. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng enerhiya dito. Paano ito magkakaroon ng ganitong mga benepisyo? Habang si Zephyr ay nagbubuntong hininga pa rin. Sa sandaling ito, biglang nanginig ang katawan ng Wang Zhao sa pool. Ang malademonyong mga mata nito ay may gulat na ekspresyon habang walang awang nakatitig sa pool. Anong problema? Hindi napigilan ng Nine Netherbird ang maging mausisa nang makita ang pagbabago sa dragang baha. Nakakagulat talaga ang batang ito. Napakabilis niyang natuto ng pundasyon ng enerhiyang ito. Kung ordinaryong tao lang ito, imposibleng magtiis siya. Gayunpaman, hindi lang niya natiis ang batang ito, kundi mabilis din niya itong dinala sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, pinoproseso na ng batang ito ang sarili niyang mga buto. Halatang may bahid ng pagkagulat sa boses ni Wang Zhao. Buong taon itong nagbababad sa tubig, kaya natural lang na alam nito kung gaano katikat ang enerhiyang nakapaloob sa tubig. Kahit na pumasok ito sa tubig na may katawang dragon na parang baha, labis pa rin itong nagdusa. Bagamat ang enerhiya sa Flood Dragon Pool ay hindi maihahambing sa enerhiya noong kasagsagan nito, hindi pa rin ito kayang tiisin ng mga taong iyon. Gayunpaman, napakabilis itong napagtagumpayan ni Zephyr at halata na pinipino at pinagsasama niya ang enerhiya sa kanyang katawan. Kabanata 1099. Ang batang ito. Tao ba talaga siya? Habang nakatingin sa lalong lumilinaw na enerhiya sa lawa ng mga dragon, hindi napigilan ni Wang Zhao na bumulong sa sarili. Gaya ng sinabi nito, habang patuloy na umiikot ang sinaunang Draconic Way, agad na sinimulan ni Zephyr na mabilis na ibuhos ang enerhiya sa pool papunta sa kanyang mga buto. Doon, ang mga buto ay nagniningning ng may kaakit-akit na kinang. Bagamat maraming beses nang pino ang kanyang mga kalamnan at buto at matagal nang nalampasan ang mga ordinaryong tao, hindi pa rin nila naabot ang kanilang limitasyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, parang isang pagkakataon ito. Habang patuloy na iniiniksyon ang enerhiya, ang mga buto sa kanyang katawan ay sa wakas ay nagsimulang lubos na pino. Sa sandaling ito, ang orihinal na kalansay ay naglabas ng kumikinang na liwanag. Ito ay isang dalisay at banal na liwanag. Ang bawat buto ay parang isang banal na bagay. Ang buong katawan nito ay malinaw na nagdadala ng walang kapintasang liwanag. Mula sa malayo, malinaw na hindi ito isang buto lamang, kundi isang magandang likhang sining. Sa puting butong ito, ang mga dumi na orihinal na naruroon ay mabilis na napino. Mayroon pang ang kakaibang cuticle dito. Ang mga cuticle na ito ay may taglay na matigas na aura. Bagamat hindi alam ni Zephyr kung gaano kalakas ang mga cuticle na ito, lubos siyang kumpiyansa na ang mga ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Lumipas ang oras. Ang dragang baha sa labas ng lawa ay manhid na dahil sa pagkabigla kay Zephyr Khan. Tiningnan nito ang napakalaking enerhiya sa lawa at hindi mapigil ang gumalaw ang bibig nito. Kahit na gustuhin nitong higupin ang lahat ng enerhiya, kakailanganin pa rin ng kaunting panahon. Hindi inaasahang napakabilis na nasipsip ni Zephyr ang halos lahat ng enerhiya. Wala itong ibang salita para ilarawan si Zephyr Khan maliban sa salitang, halimaw. Boom! Sa wakas, sa araw na ito, isang nakasisindak na pagsabog ang nagmula sa lawa ng mga dragon.
Ang tunog ay parang isang dilaw na kampana, na may dalang dakilang kamahalan. Lumabas na siya. Nang makitang wala ng gaanong natitirang enerhiya sa lawa ng dragang baha, dahan-daang ibinuka ng dragang baha ang bibig nito at sinabing, "Boom!" Isang figure ang mabilis na sumugod matapos marinig ang boses nito. Ito ay isang katawan na kasing sexy ng marmol. Bawat pulgada ng kanyang mga kalamnan ay naglalabas ng isang malakas na aura. Ang enerhiya ng dugo ay sumiklab sa kalangitan, naging isang maladugong banal na haligi. Tinawid niya ang kawalan. Isang dakilang kapangyarihan ang dahan-daang lumabas mula sa kanyang katawan. Ito si Zephyr. Gayunpaman, si Zephyr ay ganap na hubad sa sandaling ito. Halata na ang nakakatakot na enerhiya sa lawa ng dragon na nag-aalab ay matagal ng palm unit sa kanyang damit. Ang figure ng batang ito tila mas mabangis pa kaysa sa isang ordinaryong tao. Habang nakatingin sa katawan ni Zephyr, halatang may nag-iisip sa mukha ni Wang Zhao. Magwala. Sa isang gilid, ang pares ng pulang demonyong mata ng Nine Netherbird ay halatang nagniningning sa malamig na liwanag. Nang tumingin ito kay Zephyr, sumigaw ito ng malakas. Nako, ang sarap ba sa pakiramdam na walang suot na damit? Sa oras na ito, ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata, na parang hindi siya nagising mula sa pinong estado ng kanyang katawan. Matapos marinig ang ungol ng Nine Netherbird, biglang gumalaw ang kanyang isipan. Kabanata 1100. Buzz. Dalawang sinag ng nakakatakot na sinag ng Diyos ang biglang lumabas mula sa kanyang mga mata at agad na naging dalawang sinag ng maladyos na karangyan na umikot sa nakapalibot na kawalan. Bigla na lang, naramdaman ni Zephyr na ang mga mata ng Wang Zhao sa isang gilid ay kakaiba. Hindi lang iyon, kundi maging ang demonic eyes ng Nine Netherbird ay kumikislap din na may hindi kanais-nais na posterya. Sa oras na ito, sa wakas ay nakaramdam na siya ng lamig sa kanyang katawan. Damn it! Sa wakas, nang makita niya ang matipunong anyo ng kanyang katawan sa oras na ito, hindi napigilan ni Zephyr ang pagmumura sa kanyang puso. Mabilis niyang kinuha ang isang set ng banal na roba mula sa storage ring at isinuot ang mga ito. Damn old pervert! Hindi napigilan ni Zephyr ang mapamura sa kanyang puso nang maisip ang dragang baha at ang kawawang hitsura nito. Paano na? Habang nakatingin kay Zephyr ang Nine Netherbird ang unang nagtanong. Hindi ko pa naaabot. Malinaw sa kanya ang iniisip ng Nine Netherbird. Halatang nagtatanong ito tungkol sa 10-in-1. Gayunpaman, napakahirap pa rin para sa enerhiya ng Flood Dragon Pool na makalusot sa 10-in-1. Gayunpaman, kumpara rito, mas nasasabik si Zephyr sa mga kakilakilabot na pagbabago sa kanyang katawan. Sa oras na ito, ramdam na ramdam niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan sa bawat galaw. Ito ay isang pakiramdam ng marahas na kapangyarihan. Masasabing sa sandaling ito, ang pisikal na katawan ni Zephyr ay naabot na ang limitasyon nito. Bigla itong lumaki ng maraming beses kumpara dati. Bukod dito, ang lahat ng mga benepisyong taglay nito ay mahirap ilarawan. Ang ganitong uri ng benepisyo ay maipapakita lamang sa labanan. Habang nag-uusap pa rin silang tatlo, biglang nagsalita ang dragang baha ng isang gulat na boses. Sa sumunod na sandali, bago pa man makapag-react si Zephyr at ang Nine Netherbird, isang kakilakilabot na puwersa ang biglang lumitaw. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan ay nagmula sa walang hanggang kalangitan sa ibabaw ng kawalan. Dumagundong. Habang pumuputok ang kapangyarihan, para bang gumuho ang langit at nahati ang lupa. Sa isang iglap, isang nakakatakot na aura ang nagsimulang kumalat ng walang kahirap-hirap. Anong nangyayari? Nang maramdaman ang pagbabago sa kawalan, bahagyang nagbago ang mga mukha ni na Zephyr Wang Zhao, at ng Nine Netherbird. Ang aura ay solemna, at ang kalawakan ay nanginginig. Sa isang iglap, hindi mabilang na sinaunang mga taluktok ang bumagsak mula sa langit, at mga guhit ng malungkot na aparisyo multo ang kumislap. Umuungol. Isang mahabang dagandong ang dahan-daang lumitaw sa oras na ito. Kaagad pagkatapos noon, naghiwalay ang langit at lupa. Malayang kumalat ang mga guhit ng bahaghari sa kawalan. Saan man ito mapunta, may mga bitek na 12-dosenang milya ang layo. Sa sandaling ito, lahat ng nasa ikapitong antas ng espasyo ay tumahimik. Mayroong hindi maipaliwanag na pakiramdam ng bigat at pagkasakal sa madilim na kapaligiran.
Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ng nilalang sa ikapitong antas ng kalawakan na ang aura ng mga Diyos ay nananatili sa kanilang paligid. Mukhang may nag-activate ng kung anong uri ng selyo sa lihim na lupain. Ang malademonyong mga mata ni Wang Zhao ay kumikinang na may kamangha-manghang sinag ng Diyos habang dahan-dahan itong nagsasalita. Seal. Pagkasabi niya noon, tila may naisip ang Nine Netherbird at biglang sumigaw ng hindi sinasadya. Imposible, paano ito naging posible? Maaari kayang may nagtanggal ng selyong iyon. Halatang may bahid ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala sa tono nito, ngunit base sa mga salita nito, naramdaman ni Zephyr na tila may alam ang lalaking ito. Totoo iyan. Gayunpaman, ang mga kinakailangan para matanggal ang selyong iyon ay lubhang mahigpit. Tumanggo si Wang Zhao.